Hello everyone! Please like and subscribe. Thank you! Si Leah, isang tahimik at mahiyain na estudyante, ay madalas tumambay sa lumang library ng kanilang paaralan para umiwas sa mga ingay at problema sa labas. Isang araw, nadiskubre niya ang isang lihim na pinto sa likod ng bookshelf. Isang portal papunta sa isang mahiwagang lugar kung saan maaari niyang balikan ang isang partikular na araw sa kanyang buhay, minsan kada araw. Gamit ang portal, sinubukan ni Leah ayusin ang mga pagkakamali niya, lalo na sa kanyang pinakamalapit na kaibigan at lihim na crush na si Theo, na unti-unting lumalayo sa kanya. Ngunit sa bawat pagbabagong ginagawa niya sa nakaraan, may kapalit ito sa kasalukuyan. Sa pinakadulong bahagi ng lumang library, kung saan halos walang estudyanteng nagpupunta, naroon ang paboritong upuan ni Leah. Luma na ito, may punit sa gilid at maalikabok, pero dito siya nakakahanap ng kapayapaan. Isang araw, habang naghahanap siya ng librong tungkol sa oras, tadhana, dahil assignment nila sa Filipino, may nahulog na aklat mula sa itaas ng bookshelf. Sa pagpulot niya nito, napansin niyang may kakaibang linya sa pader, parang hugis pinto. Weird bulong niya. Pinagmasdan niya ito. May nakaukit sa gilid. Sa bawat pagbabalik may kapalit. Piliin mo ng mabuti. Dahil sa kaba at kuryosidad, hinila niya ang bookshelf. Laking gulat niya nang may bumukas na lihim na pinto. At isang liwanag ang lumabas mula roon. Parang may humihila sa kanya papasok. Doon nagsimula ang lahat, tahimik ang library tuwing hapon. Para kay Leah, iyon ang pinakagusto niyang oras. Wala masyadong estudyante, walang maingay, at higit sa lahat walang tanong. Ayaw ni Leah sa tanong. Lalo na kung ang tanong ay, bakit bigla na lang lumalayo si Theo sa'yo? Umupo siya sa paborito niyang sulok sa dulong bahagi ng lumang library. Luma na ang silyang kahoy. May kalawang ang bakal na paa at may punit ang leather sa sandalan, pero para kay Leah, ito ang pinakakomportableng upuan sa buong paaralan. Binuksan niya ang dala niyang notebook at sinimulang isulat ang takdang aralin. Isang sanaysay tungkol sa pananaw mo sa tadhana. Hindi siya naniniwala roon. Para sa kanya, ang lahat ay resulta ng desisyon, hindi kapalaran. Kaya lang, kung totoo yon, bakit parang kahit anong pilit niyang ayusin ang relasyon nila ni Theo, mas lalo lang itong lumalala? Naputol ang kanyang pag-iisip nang biglang may nahulog na aklat mula sa itaas ng bookshelf sa tabi niya. Tumama ito sa sahig na may kaunting alikabok. Lumuhod siya para pulutin ito, mga kwento ng di kilalang panahon. Habang kinakalma ang sarili, napansin niya ang kakaibang linya sa pader sa likod ng bookshelf, parang may nakaukit na hugis pinto. May mga simbolo sa paligid nito at sa gitna, may maliit na ukit ng buwan at araw na magkatabi. Lumapit siya at pinunasan ang alikabok gamit ang manggas ng kanyang uniforme. Dahan-dahan lumitaw ang mas malinaw na mensahe. Sa bawat pagbabalik may kapalit, piliin mo ng mabuti. Napalunok si Leah. Ano ito, escape room? Secret portal? Prank? Hinila niya ang lumang bookshelf na bahagyang gumalaw at dahan-dahang bumukas ang pintong nakatago sa likod nito. Isang malamlam na liwanag ang tumagos mula sa loob. Hindi mainit, hindi malamig, parang humihila. Baka multo! Pero ang utak niya ay bumubulong ng ibang bagay. Baka ito na ang sagot. Hindi niya alam kung anong nagtulak sa kanya. Pero bago pa siya makapag-isip ng tama, inabot na ng kamay niya ang doorknob at binuksan ito ng tuluyan. Sa loob walang libro, walang estante. Tanging isang bilog na kwarto na may salamin sa gitna. Sa salamin makikita ang mga alaala. Mga araw na nagdaan. Mga pangyayaring gustong balikan ni Leah. At sa gitna ng mga imaheng iyon, nakita niya si Theo. Nakatayo, nakangiti, at hawak ang isang sulat na hindi niya kailanman naibigay. Pwede ba talagang balikan ang kahapon? At kung oo, handa ba akong harapin ang kapalit? Ang liwanag sa loob ng silid ay tila hindi natural. Hindi rin ito nakakasilaw, parang liwanag mula sa buwan. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng sariling paghinga ni Leah ang maririnig. Lumapit siya sa salamin na nasa gitna ng kwarto. Mukha itong ordinaryong salamin, pero hindi siya ang refleksyong makikita roon. Sa halip, isang eksena mula sa nakaraan, siya at si Theo, nakaupo sa ilalim ng puno sa likod ng paaralan, nagtatawanan habang kumakain ng turon. Ito yung araw bago kami nagkatampuhan, bulong niya. Habang pinagmamasdan ng eksena, isang pamilyar na pakiramdam ang bumalik, yung magaan na pakiramdam sa tuwing kasama si Theo. Pero kasabay noon, sumingit ang bigat ng pagsisisi. Hindi niya nasabing may gusto siya rito. Hindi niya nasabing nasaktan siya nung bigla na lang itong umiwas. Muling nagliwanag ang salamin. Ngayon ipinakita naman nito ang araw ng tampuhan. Yung sinabi niyang okay lang kahit hindi naman talaga.
Yung ngumiti siya kahit gusto na niyang umiyak. Yung tumalikod siya habang si Theo ay mukhang may sasabihin pa, pero hindi na natuloy. May lumitaw na teksto sa ibabaw ng salamin. Pindutin para bumalik. Isa kada araw. Mag-ingat sa iyong pipiliin. Napakapit si Leah sa dibdib niya. Hindi ito panaginip. Pwede talaga? Pwede ko bang ayusin yon? Dahan-dahan niyang inilapit ang daliri sa eksenang gusto niyang balikan. Nang mapindot niya ito, parang may hangin na biglang umikot sa silid. Umiikot ang paligid, tila bumabaliktad ang oras. Isang iglap, nasa ilalim na siya ng puno. Hawak niya ang turon at katabi si Theo. Tumawa ito. Ano ba yan? Leah, ang corny mo talaga, sabi ni Theo. Sabay kurot sa pisngi niya. Alam niyang hindi ito panaginip. Nararamdaman niya ang sikat ng araw, ang init ng balat ni Theo, ang amoy ng bagong luto nilang merienda. Ito na yun. Nabalikan niya talaga ang araw na yun. Ngunit may bumubulong sa kanyang isipan. Anong kapalit nito? Pero hindi na niya inisip yon. Sa pagkakataong ito, hindi siya magpapakabobo. Hindi niya palalampasin ang pagkakataon. Huminga siya ng malalim, tumingin kay Theo at sabay sabing, Theo, may gusto akong sabihin sa'yo. Nakangiti si Theo habang nilalantakan ang turon. Katulad ng dati, iniisip ni Leah. Pero ngayon, may kakaiba. Parang mas malamig ang hangin. At mas tahimik ang paligid. Ano yon? Tanong ni Theo habang tumitingin sa kanya. Sa wakas, nasabi na rin niya ang matagal na niyang gustong ipagtapat. Kinabahan siya. Pero matapang na tumingin sa mata ni Theo. Gusto kita. Napatigil si Theo. Bumagal ang kilos nito. Nawala ang ngiti. Leah, anong sinasabi mo? Bago pa siya makasagot, biglang nagdilim ang paligid. Parang may aninong dumaan. Namilog ang mga mata ni Leah. Lumingon siya sa paligid. Wala na sa paaralan ang paligid. Nawawala ang liwanag ng araw. Nasa ibang lugar na sila. Theo? Hindi na si Theo ang nakikita niya. Ang mukhang nasa harap niya ay parang si Theo. Pero hindi. Maputla, malamig ang mata, at may maitim na marka sa leeg. Nang magsalita ito, hindi na ang boses ni Theo ang lumabas. Hindi mo dapat ginalaw ang salamin. Anong ibig mong sabihin? Bawat pagbabalik ay may binuburang alaala. Sa pagbalik mo ngayon, may nawala na sa kasalukuyan. Nanlalamig ang katawan ni Leah. Ano mang nawala? Ang sarili mo. Biglang bumalik ang liwanag. At nagising siya, nakaupo ulit sa library. Pawis na pawis pero maayos ang paligid. Normal. Tahimik. Pero paglingon niya sa paligid, may kakaibang pakiramdam. Wala na ang kanyang bag. Wala na ang kanyang notebook. At nang dumaan ang kaklase niyang si Anna, hindi siya nito pinansin. Parang hindi siya kilala. Anna! Sigaw niya. Walang reaksyon. Napatakbo siya sa CR at sumilip sa salamin. Wala siyang refleksyon. Tumakbo si Leah palabas ng library. Pilit kinakalma ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi siya kilala ng kaklase niyang si Anna. Wala siyang refleksyon. At tila ba na wala rin siyang presensya. Nasa hallway siya ngayon. Nakatayo habang abala ang mga estudyante sa kani-kanilang gawain. Naglalakad sila, nagtatawanan, nagsasalita. Pero kahit isa, walang tumitingin sa kanya. Parang wala siya. Ano to? Panaginip? Humawak siya sa braso. Totoo ang lamig. Totoo ang pawis. Hindi ito panaginip. Pilit siyang lumapit sa isang guro, si Ma'am Clarice. Ma'am, nandito ako. Si Leah To. Sigaw niya habang tinatapik ang balikat nito. Walang reaksyon. Wala ring pakiramdam ang guro sa paghawak niya. Tila isang multo. Tumakbo siya pabalik sa library. Ibinangga niya ang bookshelf pabalik para hanapin. Muli ang pinto, bukas pa rin ito. Nandito pa ang portal. At sa gitna ang salamin. Ngunit iba na ang hitsura ng silid. Madilim na, marumi. At sa ibabaw ng salamin, may bagong nakasulat. Binuksan mo ang nakaraan. Ngayon isa ka ng anino ng kasalukuyan. Hindi dapat ganito! Sigaw ni Leah. Sa kanyang gilid, may biglang lumitaw na boses. Isang pamilyar at malamig na boses. Leah. Lumingon siya, si Theo. Pero hindi ang Theo mula sa nakaraan. Hindi rin ang Theo mula sa kasalukuyan. Isa rin itong multo, o parang siya rin. Nandito ka rin? Tanong ni Leah, nanginginig ang boses. Tumango si Theo at sumagot. Ginamit ko rin ang salamin noon. Akala ko matutulungan ko ang sarili ko. Akala ko maayos ko ang mga nasira. Pero bakit? Bakit nandito ka pa rin? Dahil sa tuwing babalikan mo ang nakaraan, isang parte ng iyo ang iniiwan mo. Hanggang sa mawalan ka na ng kabuuan. Katulad ko, hindi ayoko dito. Gusto kong bumalik. May paraan, sabi ni Theo tumitig sa salamin. Pero kailangan mong bayaran ng halaga. Isa lang sa atin ang pwedeng bumalik. Isa lang ang pwedeng makilala muli. Tahimik si Leah. Pipili ka, Leah. Ikaw o ako. Tahimik ang paligid.
Tanging tunog ng humahampas na hangin, malamig at ang mabagal na pintig ng puso ni Leah ang maririnig sa loob ng silid sa likod ng library. Sa harap niya si Theo, maputla, pagod, pero may kaunting liwanag pa rin sa mga mata. Isa lang sa atin ang pwedeng makabalik, muling sabi ni Theo. At kapag pinili mong bumalik, mawawala na ako. Tuluyan, lumingon si Leah sa salamin. Ipinapakita nito ang kasalukuyang mundo. Nakita niya ang kanyang pamilya na nag-aalala, ang kanyang mga kaklase, nagtatanong kung bakit hindi siya pumasok. At sa isang gilid, may upuan sa library kung saan iniwan niya ang notebook niya. Nariyan pa siya. Nariyan pa ang pwesto niya. Pero wala siya roon. Theo, mahina niyang sabi. Pwede bang sabay? Umiling si Theo. Hindi ito kwento ng fairy tale. Isa lang ang tanging pwede. Pero bakit ako? Bakit hindi ikaw? Ngumiti si Theo. Isang ngiting puno ng lungkot at kabutihan. Matagal na akong wala, Leah. Matagal na akong nilamon ng pagsisisi. Pero ikaw, may pagkakataon ka pa. May mga taong nagmamahal sa'yo. May sarili kang kwento. Sayang kung hindi mo itutuloy. Tumingin si Leah sa salamin. Sa kauna-unahang pagkakataon, natakot siyang makita ang sarili. Kung babalik siya, kailangan niyang iwan si Theo. Ang taong tinulungan siyang maniwala muli. Ang taong muntik na niyang mahalin. Ang taong handang magparaya. Kung sakaling ako ang piliin ng salamin, may gusto ka bang sabihin? Tumango si Theo. Lumapit siya at marahang hinawakan ng kanyang kamay. Malamig, pero may init sa intensyon. Huwag mong sayangin ang pangalawang pagkakataon. At sana, sa mundong ito man o sa iba, magtagpo pa rin tayo. Tumingin si Leah sa salamin. Tumitig, huminga at tinapik. Ito, Blag. Biglang liwanag ang sumabog. Nagmulat ng mata si Leah. Nasa infirmary siya. Nasa eskwelahan. Nakatulog raw sa library ayon sa nurse. Lahat ng gamit niya nandoon pa. Wala raw kakaibang nangyari. Pero sa kanyang puso, alam niyang may nabago. May nawala. At may hindi na maibabalik. Lumabas siya ng library muli kinabukasan. At sa likod ng bookshelf wala na ang pinto. Pero sa ilalim ng kanyang mesa, may papel na nakasulat sa isang pamilyar na sulat kamay. Salamat sa pagpili. Lumipas ang ilang araw mula nang muling makita ni Leah ang mundo. Ang mundo na dati niyang tinalikuran. Nang siya ay maging anino. Ngunit may kakaibang nangyayari. Nang maglakad siya papasok sa library, naramdaman niyang may sumunod sa kanya. Hindi siya nagmadali, bagkus ay tiningnan ang paligid. Wala namang tao. Ngunit nang marating niya ang paborito niyang sulok, may nakalagay doon. Isang maliit na kahon na yari sa kahoy, may ukit ng buwan at araw. Katulad ng simbolo sa lihim na pintuan. Dumampi ang kanyang mga daliri sa kahon. Pumitik ito at unti-unting bumukas. Sa loob, may isang maliit na kristal na kumikislap ng asol na liwanag. Kasabay nito may sulat na nakaipit. Leah, hindi natatapos ang tadhana sa pagbalik. Ito ang regalong dala ng portal. Ang kakayahang maramdaman ang mga hindi nakikita. Huwag matakot gamitin ito. Sa mundong puno ng liwanag at dilim, ikaw ang magiging gabay ng mga nawawala. Niyakap ni Leah ang kahon. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang init ng isang presensya. Parang si Theo ay nariyan, kahit wala siya. Ngumiti siya. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Pero handa na siyang harapin ang bagong yugto ng kanyang buhay. Dala ang bagong lakas mula sa nakaraan. Lumipas ang mga linggo, at unti-unting naging normal muli ang buhay ni Leah sa paaralan. Hindi na siya anino. Hindi na siya nawawala sa mga alaala ng mga taong mahal niya. Ngunit dala-dala niya ang kristal, isang lihim na kayamanan na nagpapaalala sa kanya na may mas malaki pa sa mundo kaysa sa nakikita ng mata. Minsan habang nakaupo sa library, naisip niya na ang tadhana ay hindi lang tungkol sa pagbabalik sa nakaraan, kundi ang pagtanggap sa kasalukuyan at paghahanda sa hinaharap. Nakangiti siya, handa na siyang harapin ang lahat. Kahit anong pagsubok pa ang dumating, at kahit saan man sila dalhin ni Theo ang landas nila, naniniwala siya na magtatagpo rin sila muli, sa tamang oras, sa tamang lugar. Matagal nang nakakulong si Theo, sa dimensyong malabo ang hangganan ng realidad at imahinasyon. Isang lugar kung saan ang oras ay parang dumidilim, at ang mga alaala ay nagiging mga anino lamang. Isang gabi, habang naglalakad sa malawak na desyertong kulay abo, napansin niya ang isang kakaibang liwanag sa malayo. Parang naglalagablab na apoy, ngunit hindi nasusunog ang paligid. Lumapit siya rito, at nakita ang isang lumang altar na yari sa bato, puno ng mga ukit ng buwan at araw. Ang parehong simbolo na nakita niya sa portal. Sa gitna ng altar may isang bilog na salamin, bahagyang nabasag, ngunit may liwanag na sumisiklab mula rito. Biglang narinig niya ang tinig na pamilyar. Theo, ito ang pagkakataon mo.
Lumapit siya at inilapit ang kanyang palad sa salamin. Nang hawakan niya ito, ramdam niya ang init at lamig na sabay. Parang binubuo at sinisira siya ng sabay. Isang liwanag ang sumabog. Naramdaman ni Theo na tila siya'y tinatangay ng hangin, paurong sa panahon at espasyo. Pagmulat niya, nasa likod siya ng library sa paaralan. Nakaupo sa isang silya, ang paligid ay tahimik at normal. Nakita niyang hawak niya ang piraso ng kristal na dati niyang dala. Ngumiti siya ng mahina. Nakabalik na ako. Makalipas ang ilang buwan mula nang makabalik si Leah sa kasalukuyan at mabigyan ng regalong kristal, hindi pa rin niya makalimutan si Theo. Isang araw habang naglalakad siya sa likod ng library, napansin niyang may maliliwanag na ilaw mula sa isang sulok ng silid. Lumapit siya, hawak ang kristal na lagi niyang dala. Sa likod ng lumang bookshelf, muling bumukas ang portal. Mas maliwanag, mas mainit, at tila mas malapit sa kanya. At doon sa liwanag nakita niya si Theo. Hindi na siya anino, hindi na siya malamig. Buo na siya, puno ng sigla at ngiti. "Leah!" tawag ni Theo sa bayabot kamay. Hindi na nagdalawang isip si Leah. Hinawakan niya ang kamay ni Theo at parang kumalas ang lahat ng bigat sa kanyang puso. "Hindi na tayo kailangang magpaalam," bulong ni Theo. Naglakad sila palabas ng silid, magkahawak kamay, sabay sa pagsikat ng araw. Sa likod ng library, sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan, nagsimula ang kanilang bagong kwento. Kwento ng pag-ibig, pagkakaibigan, at tadhana na mas matatag pa kaysa dati. Ang tunay na wakas ay simula ng bagong pangarap. Please like and subscribe. Hit the notification bell for more videos. Thank you.